Sa isang mundo na mabilis magbago, pinatunayan ni Aling Ising na may mga bagay na hindi dapat talikuran, ang tradisyon at pagmamalasakit sa sariling gawa. Bagamat inialok sa kanya ang yaman at tagumpay, mas pinili niya ang magturo, magbahagi, at manatiling tapat sa ugat ng kanyang sining. Sa huli, naging maimpluwensya hindi lamang ang kanyang alak, kundi pati ang aral na kapag pinahalagahan ang pinagmulan, maiaalay mo ang tagumpay, hindi lamang para sa sarili, kundi para sa lahat. Aling Ising, wika ni Mang Kanor, narinig ko ang balita tungkol sa iyong masarap na alak. Nais kong bilhin ang iyong recipe at i-distribute ito sa buong bansa. Nag-isip sandali si Aling Ising. Malaki ang alok ni Mang Kanor. Sapat na para maiyahon niya sa kahirapan ang kanyang pamilya. Pero may kakaibang halo ang kanyang puso. Ang kanyang alak ay hindi lang basta inumin. Ito ay bahagi na ng kanyang buhay, ng kanyang tradisyon, ng kanyang nayon. Paano kung mawala ang kakaibang lasa nito kapag ginawa ng masa? Mang Kanor, sagot ni Aling Ising, hindi ko ibebenta ang aking recipe. Ngunit maaari kitang turuan kung paano gawin ito sa kondisyon na mananatili ang kakaibang lasa at kalidad ng aking alak. Pumayag si Mang Kanor. At sa loob ng ilang linggo, tinuruan ni Aling Ising si Mang Kanor at ang mga manggagawa nito sa paggawa ng alak. Nagkaroon ng pagsubok at pag-aaral upang mapanatili ang orihinal na lasa. Sa huli, nagtagumpay sila. Ang alak ni Aling Ising, na dating kilala lamang sa kanyang maliit na nayon, ay nakilala na sa buong bansa at ang kanyang tradisyon ay napanatili. Ang kwento nila ay naging inspirasyon sa iba na nagpapakita na ang tagumpay ay hindi lamang sa pera na susukat, kundi sa pagpapanatili ng integridad at tradisyon.